posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang In Times of Weakness. Isa sa mga hindi nagmamaliw at hindi pwedeng mapalitan na katotohanan na may nakatakdang panahon para sa lahat ng bagay at ang lahat ng bagay sa silong ng langit ay may tamang panahon. May panahon na mabuhay, may panahon na mamatay, may panahon na kailangan magpahinga at may panahon na kailangan gumawa. May panahon para sa kapayapaan at may panahon ng pakikidigma. There is also a time of strength and there is also a time of weakness. Ang nakaraan po nating mensahe ay ginawa natin na a time for strength. At ngayon naman yung kabaligtaran, a time of weakness. What do we do in times of weakness? At ito pong strength o weakness na pinag-uusapan ay lakas na physical or mental, social, very especially spiritual. In times of weakness, what do we do? Heavenly Father, thank you for who you are. You are our strength, our shield. You are our strong tower. You are the righteous right hand that upholds us. Forgive us our sins, O God. Cleanse us. Make us whole. Restore us. Empower us to become more and more like you. Reveal your truth to us in simple terms. Explain to us the mystery, the beauty, and the power of your word. And may you give us wisdom to apply this in our daily living. Lord, be our speaker today. We ask you to move in our midst, touch our hearts and minds, lead us unto greater knowledge of you. In the name of Jesus our Lord, we pray that you will deliver us and keep us safe from all evil men and evil spirits, from malicious plans of everything evil against this holy assembly. We reject, we rebuke in the name of Jesus our Lord. And we pray, Father, that we may delight you as we sing to you, as we dance to you, as we bring our offerings at your feet, as we ponder your word, and as we apply those words in our daily life. May we really worship you in spirit and in truth. Lead us, Father. Give us peace. We like to give you undivided attention. Walk in our midst and give us your blessing. In the name of Jesus our Lord, we pray. In times of weakness. What to do in times of weakness? That is a very important decision to make. Because we have to make the decision before the times of weakness come. Pagka dumating yung oras ng kahinaan natin at doon pa lang tayo magpapasya kung anong dapat gawin, kadalasan ay nangingibabaw ang ating hina at hindi na natin magagawa ang tama. Kaya dapat bago pa man dumating yung mga panahon na tayo nangihina, magpasya na kung ano ang gagawin. In times of weakness, we must all avoid temptations. It's important to be very cognizant that temptation comes in times of, but watch yourself or you also may be tempted. So kailangan magbantay, kailangan tingnan natin kung ano ang mga nagiging pintuan na pinapasukan ng mga tukso sa ating buhay. At ang sabi sa dalangin na itinuro ng Panginoong Jesus na marapat ipanalangin ng mga anak ng Diyos, Matthew 6:13, lead us not into temptation. Isang napaka-resonableng hiling sa ating Diyos Ama na tayo'y kanyang ilayo, sa katunayan ay huwag niya tayong akayin patungo sa mga tukso. Alam natin ang Panginoong Jesus ay dinala ng Espiritong Banal upang siya ay matukso ng dyablo at salamat naman pinagtagumpayan niya yon. Pero merong elemento ng pagpayag ng kalangitan para ang tukso ay dumating. At ang disenyo dyan ay upang mapagwagian yan, hindi upang tayo ay matalo. Kaya yung mga natatalo sa temptation ay nagpasya na magpatalo. Pero meron pang ibang elemento yan, elemento nga ng kahinaan. At napakahalaga mga kapatid, kung meron tayong kapwa na dumarating sa kahinaan, we must not be the tempter. Hindi tayo ang dapat manukso. Do not exploit a person's time of weakness.
Pinag-usapan na natin yung weakness na physical, mental, spiritual. Dumarating sa ating buhay na mahina ang ating espiritu. Maring hindi matatag ang ating pananampalataya, maring meron mga duda at takot. Yan ang panahon na dapat nating bantayan ang mga tukso. Sapagkat ang tukso naman ay laging nandyan. Mas tinatablan lang nga tayo at nagiging mukhang mas makapangyarihan ang tukso pag tayo ay mahina. Parang sipon, parang mga mikrobyo, lagi naman yan ay nandyan sa himpapawid. Laging may mga mikrobyo ng tuberculosis, may mikrobyo ng kung ano-ano na nagkalat. Ang katabi mo, hindi mo alam kung anong karamdaman. Pero hindi tayo nagkakasakit kung may mga mikrobyo tayong nalalanghap at may mga nahihibo tayong mga marurumi sa mga hawakan ng mga hagdan, sa mga elevator, sa mga buton. Nahawakan natin lahat yan. Pero dumadating yan sa panahon na malakas ang ating katawan kaya hindi tayo nagkakasakit. At nagkakasakit lang tayo kung nagkataon na yung hina ng katawan mo, nakatumbas ng lakas ng dumarating na mikrobyo, ay nagkatagpo kayo in a certain time and place, kaya ka natatalo. At ganyan din yung mga tukso, mga kapatid. Ang mga tukso ay laging nandyan, na pagtatagumpayan sapagkat dumarating sa panahon na tayo malakas. Pero may mga panahon na tayo mahina, kaya dapat maging mapagbantay. Luke 17 verse 1, ang sabi ng Panginoong Jesus, "Things that cause people to sin are bound to come, but woe to the person through whom they come." So hindi tayo dapat magpagupo, at lalo namang hindi tayo ang dapat magsamantala kung naramdaman natin na may panghihina ang ating kapwa. At yan ang isang tunay na kasamaan, yung alam mong mahina siya ngayon, tutuksohin mo pa, hindi makakatanggi sapagkat walang kalaban-laban. Yan ang mga hindi dapat ginagawa ng taong may takot sa Diyos. What else do we do in times of weakness? Avoid infection. Kanina, temptation, nasa labas pa lang yon. Pero pagka pumapasok na yan sa ating sistema, sa ating puso, sa ating kaluluwa, we must avoid spiritual infection. In fact, as we have said, infectors always abound, but the state of your immune system is the determining factor whether or not you'd be affected. And of course, infection can be physical. Let's talk at the most basic level, physical. Kaya kahit sa kasaysayan ng Israel, ang mga may sakit ay hinihiwalay, lalo't ang sakit nila ay nakakahawa. At hindi naman dapat ipagdamdam ng mga inihihiwalay na sila inihihiwalay sapagkat kung ihahawa nila pati nag-aalaga sa kanila, di pareho na silang may sakit, wala na mag-aalaga. So hindi dapat nagtatampo na inihiwalay ka sapagkat yun ay para huwag na magkasakit yung iba na may patuloy namang mag-alaga sa iyo. Leviticus 13 verse 4, tungkol sa mga sakit sa balat na nakakahawa, "Put the infected person in isolation for 7 days. At napag-aralan na natin na marami mga sakit sa balat na kung kailan yan ay natutuyo-tuyo na at naglalangib-langib na, yun ng infectious time. Kasi kung gumagaling na ako, yan ang period, kapatid, na nakakahawa yan. No? Dahil nagliliparan yung mga langib-langib mo sa hangin at pag nalanggap ng iba, lumipat na sa kanila ang sakit. Siyempre, matatapos na yung sakit mo, maghahanap na ngayon yung mikrobyo na ibang lilipatan. Kaya kung papagaling ka na, doon ka lalong nagiging nakakahawa. Kaya inihihiwalay ang ganyan mga bagay, physically. And also, do not be infected mentally because there is such a thing as a mental infection. Kaya sabi ng Hebrews 13:9, "Do not be carried away by all kinds of strange teachings." Marami daw ng mga kakaibang mga katuruan, labag sa katotohanan, at huwag dapat ma-infect nito sapagkat ito ay makakaroon ng epekto. Of course, strange can also mean, like the word heresy, can also simply mean the other idea. Sapagkat marami po ng mga religious people, ang tingin na nila sa ideya na hindi yun ang pinaniniwalaan nila ay strange na yon at heresy na yon. Kaya pag makapangyarihan ng isang grupo, sila yung church. At pag hindi makapangyarihan, ang tawag sa kanila, kulto. It doesn't mean na yung church ang tama at yung kulto ang mali. Kasi usually, it's a matter of terminology and power. Christianity in its early stages was also called a cult. No? Dahil hindi pa siya na ng malakas at hindi pa siya yung state religion. So magdahan-dahan din tayo, bagamat mag-iingat tayo sa mga kakaibang mga ideya, ay dahan-dahan din naman tayo sa pag-judge ng mga ideya na hindi angkop sa dati na nating pinaniniwalaan dahil maaaring yan ay totoo o partly true at ang sayo ay partly true din, paano man naman natiyak na ikaw yung tama at iba yung mali. Sa mga tamad mag-isip, doctrine means their point of view and heresy means the point of view of others. That, notwithstanding, we are told by Hebrews 13:9 to be careful about strange teachings because they can infect your mind.
also, there is such a thing as a spiritual infection. Pag masama ang kostumbre, pag masama ang ugali, masama ang gawi ng mga taong lagi mong kasama, maaaring kayo mahawa sa kanila. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Kahit pa mabuti ang iyong ugali, malinis ang iyong loob, maganda at makadiyos ang iyong asal, subalit kung lagi kang may kasama na labag doon at lagi ng masama ang gustong gawin, maaari kang mahawa. At para hindi lagi tayong madaling mahawa, it is important for us to avoid sadness. Bakit? Sapagkat ang taong malungkot, mahina ang resistensya. At kahit ang mga doktor ay magsasabi sa inyo na ayon sa maraming mga researches na ginagawa, pag ang tao, ang pasyente ay malungkot, mas matagal gumaling. Pero pag ang pasyente ay masaya, o kaya ay masayahin, o kaya ay pinasasaya ng iba, mas maganda siyang magresponde sa medisina, sa mga procedures, at mas mabilis siyang gumaling. Because sadness colors our emotional and spiritual resistance. Sadness lowers our immunity. Yung mga taong malulungkot, mas madaling masipon. No? Hindi naman pag sinisipon, malungkot ka siguro. Siguro nataon na mahina yung katawan niya. Pero pag ang tao malungkot, mas madali siyang dapuan ng sakit. That's why it is important for us to always survive sadness. To survive loneliness. But the sad thing about sadness is that it seems to be an epidemic. Ayon sa maraming mga pag-aaral, mga sociological, psychological studies, ang pinakamalalang sakit sa buong sangkatauhan ay ang kalungkutan. That many people are really sad. That happiness are just tiny dots in an otherwise long, sad line of life. Kaya napakahalaga po na tayo ay huwag mga kontrabida sa mga nag-iibigan. Lalong-lalo, hindi naman sila nang aagaw ng asawa ng may asawa. Wala naman silang sinasaktan sa kanilang pag-iibigan. Aren't you glad that there are 2 less lonely people in the world? Samantalang dati silang hindi nag-iibigan, parehong malungkot. Nung nagtagpo ang kanilang mga landas ay pareho silang sumaya, nabawasan. No? Ang mga may sakit ng kalungkutan. Huwag tayong laging nakakontra ng nakakontra, nakasagabal ng nakasagabal sa mga romansa ng iba. Kung wala silang ginagawang masama sa kapwa, hayaan natin sila. Pag walang sinasaktan at ninanakawan, we should be kind. And in fact, we should be kinder to each other in many ways. It is always safe to assume that the other person is lonely. Meron kayong hindi kilala, masungit, no? Suplada siya, ang hirap niyang kausapin, i-assume mo, lonely siguro to. Diba? Kasi kung happy to, kahit hingin mo yung chiclet niyang inunguya, ibibigay sa iyo eh. Nagiging masungit lang naman ang tao dahil hindi masaya eh. Kasi kung masaya yan, kahit hikaw, akin na lang hikaw mo, sige, baliwala kasi may mas nagpapasaya sa kanya. Kaya pag tayo hindi natutuwa sa ating kapwa, let us be more empathic. At sabihin natin, siguro hindi ito masaya. Not judgmental, Because when you assume that people are not happy, then you will want to minister to them, you will want to reach out to them, you will want to be kinder. And all of us just needs a little bit more kindness. No? Napakaraming taong konting patak lang ng kabaitan mula sa kapwa ay kaya na nating mabuhay uli ng 30 araw ng kalungkutan. Konting-konting pagtingin, hahaba na uli ang ating buhay sapagkat yan ang masaklap na katotohanan. Ang dami-daming tao, but you can be alone though you are in a crowd. You can be a part of a very big family and still feel alone. And in fact, you can have a spouse and still feel alone. So maraming mga kalungkutan ng tao. Mahalaga na isipin natin, mga kapatid, what to do in times of weakness of others? Minister to someone sad. Minister. Give company. Yung makausap ka lang sandali, makapag-text kayo, makapagkwentuhan, hindi mo alam kung gaano kalaking bigat na nakadagan sa kanyang puso na ang iyong inangat dahil binigyan mo lang ng kaunting pansin. At huwag nating lagi nang konsintihin yung lungkot. Pag nalulungkot tayo, gumawa tayo ng paraan. Psalm 42 verse 5, why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God.
Oo nga naman, kaya ka malungkot because you put your hope in people. 99% na malulungkot dahil may inasahan na hindi nakamit. Inaasahan niya magiging matapat ang kanyang nobyo, hindi pala ganun katapat, lumungkot. Inaasahan niya na yung ginawa niya ng mabuti, gagawin sa usapan, hindi naman nangyari, lumungkot. O yung mahal niya sa buhay, wala, malayo, lumungkot. Kaya sabi niya, put your hope in God. Dagdagan mo pa yung pagsandal mo sa Diyos, bawasan mo yung pagsandal mo sa tao, para hindi ka na lang laging nalulungkot dyan. Kasi kung sa tao mo lang paiikutin ang mundo mo, talagang maraming beses kang lulungkot. Although, paminsan-minsan, sasaya ka rin naman. Pero sabi niya, huwag mong ilagay lahat sa tao. Put your hope in God. So, very important, do not be the infector. Huwag tayo yung nag-i-infect ng tao, huwag tayo yung nagdadala sa kanila ng masama, ng mga sakit, lalo't sila ay mahina. Another thing about times of weakness, avoid making important decisions. When you are physically weak, emotionally weak, spiritually weak, avoid making very, very important commitments. Ecclesiastes 5:2, do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your heart. Huwag mabilis magsalita, huwag madaling magpasya. Iba naman ang konteksto na Ecclesiastes 5:2. It's about making a promise to God. But nevertheless, the idea is universal. Huwag padalos-dalos. Sabi nga ng matatanda, ang naglalakad ng matulin kung matinik ay malalim, pero hindi na maintindihan ang mga young people natin yan kasi hindi na sila naglalakad ng nakayapak sa mga bukid na may mga tinik. Ang ibig sabihin lang, kung nagmamadali ka lagi, mas mahirap ituwid ang mga mali na nagagawa mo. And very importantly, brothers and sisters, do not take advantage of the weak. Do not take advantage of the confused. Nalilito na nga, pipilitin mo pang pumirma ng kontrata, nagdadalawang loob na nga, pipilitin mo pa mag-commit para lang makuha mo ang gusto mo sa kanya. Pero hindi naman ganoon ang buhay. Nakunin mo lang ang gusto mo. Because we are mandated, we are taught and commanded by God, and we're expected to help the weak, not to take advantage of their weakness. Leviticus 25:17, do not take advantage of each other. One other thing that we should do in times of weakness, rest. Kailangan magpahinga. Humihina lang naman na isang tao dahil maaaring naubos na ang kanyang lakas. Psalm 62 verse 5, find rest, O my soul, in God alone. Kailangan tayo may masandalan, masilungan, mahawakan, at pinakamainam na Diyos yun. Bagamat dahil tayo'y tao, may mga bahagi ng buhay natin na pinakamainam na isandal mo rin sa iyong kapwa, sa iyong minamahal, sa iyong inaasahan, sapagkat meron naman talaga ng mga talastasan na pang kapwa-tao. There are kinds of interactions that are meant to be shared by fellow humans. But a lot of that will have to find God as the shelter, as a foundation, as a protector. Mark 6:31, ang sabi ng Panginoong Jesus, come to me by yourselves to a quiet place and get some rest. And so this is a physical and also a social rest. Busy-busy ang kanyang mga disciples na nagpapagaling, tumutulong sa mga tao, nagpapakain, at hinahango ang mga tao sa kanilang hirap, subalit wala na silang kapahipahinga. Kaya sinabi ng Panginoon, iwan muna natin ang mga pasyente, halika kayo, humiwalay kayo sa kanila, bumukod tayo, at magpahinga muna kayo. If you want rest, because you're tired with life, you've got to change the details of your situation. Change the variables, the scenery, change the color and texture and sound of your life. Kaya mahalaga rin yung nakakapagbakasyon. Yung nalalayo ka doon sa mga gumugulo sa iyong isip, nalalayo ka rin sa mga taong malapit sa iyong puso, paminsan-minsan nakakatulong na nalalayo ka rin dyan. So you've got to change some factors. Kung hindi tayo masaya doon sa outcome ng ating buhay, the outcome is nothing but the product of the parts. So, may papalitan ka dapat ng mga parts dyan para mapalitan yung outcome. Yung iba, very physical lang. Many people, when they have grave problems, they get a makeover. Nagpapaiba sila ng itsura nila, nagpapagawa sila ng ibang damit, iniiba nila kumisa ng ayos nila, at dahil doon, naiiba yung timpla ng kanilang buhay. At nakakatulong yun na makalabas-labas sila doon sa sobrang bigat ng kanilang mga depression. But in all of these cases, we must never forget to be kind to people who are tired.
Minsan alam mo na pagod na halimbawa yung isang tao doon, tapos dadagdagan mo pa rin yung idadagan mong problema sa kanya dahil wala kang pakialam na maubos ang dugo niya, basta yung gusto mong sipsipin, masipsip mo. Tapos yung iba sumipsip din, natuyo na siya, wala kang pakialam, basta uwi-uwi mo yung dugo mo na kailangan. Hindi naman ganoon ang buhay eh. Nakakahanap yan ng paraan para tayo magantihan at nagiging trato rin ng iba sa atin. So assume that people are weak, that people are tired, and then it will bring out the heroic person inside of you to come to the rescue and to help. Especially if at that moment you are strong. At yung mga gagawin naman ng isang taong strong, yun nga ang pinag-usapan natin sa kaninang mensahe. Sabi sa Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. So ang pagbabago, nagsisimula sa pagbabago ng pag-iisip. Kaya kung meron po tayong mga kabigatan, mga problema, paulit-ulit na lamang na mga suliranin, baka meron tayong dapat baguhin sa timpla, sa rekado, sa ingredients ng ating buhay, at mag-uumpisa yon sa pagsisimulang pagbabago ng ating paraan ng pag-iisip. Pag nagbago na ang isip natin, kasunod na lang na magbabago ang lahat. Pero kahit anong sikapin natin na pagbabago sa labas, kung walang pagbabago sa loob, walang mangyayari. Sa loob dapat yan nag-uumpisa. It's a matter of decision. Kung kayo naman po ay malakas, allow tired people to rest. Give tired people some rest. Isang napakalaking ministry, yung magbigay ka ng kapahingahan. Meron po akong kilala na siya ay nasa show business at meron din siyang kaibigan na nasa show business. In fact, at the time was a very big star. Pupunta lang itong si artista sa bahay ng kaibigan niya para lang magtulog, para lang magpahinga. At kung hindi siya magsabi kung ano yung problema niya, hindi siya tinatanong ng kaibigan niya. Kung gusto niya magsabi, magsabi siya. Hindi siya binibigyan follow-up question. Yung gusto lang niyang sabihin, yun lang ang sabihin niya. Bahala siya. At napakalaking ministry yun, nakita ko. Pagka tayo po, madalas nagigipit. Sabi nila, ang tao nagigipit sa patalimay kumakapit. Dahil wala nang maatrasan. Pero napakahalagang ministry natin pag may nagigipit, bigyan natin siya ng puwang para umatras. Kahit tayo yung matapakan sa pag-atras niya, kahit tayo yung magbigay, mahalagang ministry yon. And it is a ministry that I have seen repeating in many instances kung mayroong isang celebrity. Kasi ganito yan kung sikat ka, celebrity ka, malalaman mo agad kung ang mga kaibigan mo o mga kamag-anak mo, mga tunay mong kaibigan. Yung iba, nakita ng pagod ka na, pupunta ka sa kanilang bahay, biglang ang buong barangay nandun pala kasi ipinagmamalaki niya na darating ka dun. So eto ka na naman ngayon, ngiti ka ng ngiti sa lahat dahil ang daming taong dinala nitong kaibigan mo doon, ipinagyayabang niya kasi na kaibigan ka niya No? Yun ang hindi mo tunay na kaibigan. Ngayon, yung dumating ka doon, dapat na niya ipagyabang pero lihim, nakapagpahinga ka, nakaalis ka, na hindi nalaman ng tao nagpunta ka doon, yun ang tunay na kaibigan. And in many ways, although many of us are not celebrities in a big way, you know that when people are just using you, na hindi ikaw ang kanilang pinagmamalasakitan, kundi ginagamit ka lang nila. Minsan pagod ka na, sasabihin pa ng nanay mo, may sakit ang tiya mo, puntahan mo doon. Gusto mo itanong nanay, ako ba ay pinagmamalasakitan nyo o para sumaya yung mga may sakit doon, papagurin nyo na naman ako para lang ako pumunta doon. I mean, wala na ba kayong malasakit sa akin? Nakita yung pagod ako dito. Para lang maipagyabang yung napapunta nyo ako doon, nautusan nyo ako ako na naman tong masasacrifice. And many times, you feel that way about the people who are close to you, that they are using you to improve their social image and standing, that they are using you to impress others, that they have power over you, pero wala silang ginagawa para ka talaga bigyan ng pahinga. Wala tayong magagawa tungkol sa mga taong yun dahil kalooban nila yun. Pero may magagawa tayo sa mga sarili nating kalooban. Na pag kami mga tao na nagpupunta sa atin, unahin natin ang sarili nilang kapakanan kaysa gamitin sila, kaysa exploitin sila, pero para sila maging tools in our ego trips. It is important. Kasi ang taong nagigipit, kahit kapraso lang na espasyong ibigay mo para siya makaatras, malaking bagay sa kanya yun. So yun ang sinasabing that you are my hiding place. Di ba inaawit natin kay Lord yun, you are my hiding place. Yung ayoko nang pakita sa mundo, gusto ko na mapag-isa, ayoko na ipakita pa sa mundo ang pagdurugo ng aking puso, ang mga sugat ko na malalalim, magtatago ka sa Kanya at ikukubli ka niya. Napakahalaga na tayo man, in human terms,
can become someone's hiding place. Hindi niya kailangan na magpanggap, pwede niyang tanggalin ang kanyang mga balat kayo at mga maskara na isinusuot niya to protect herself or himself from others. Pero sa'yo, pwede niyang alisin dahil pwede kanyang pagtiwalaan. Mga kapatid, daig mo pa ang evangelist, daig mo pa ang missionary, daig mo pa ang preacher kung nakapagbibigay ka sa iyong kapwa ng ganung uri ng pahinga. Hindi mo kailangan ng bachelor's or master's or PhD degrees in theology para ka maging extension of God's goodness. If you could be like that to 1, 2, 3 people on earth, that's already a big mission. Yung pagka ikaw na, hindi na nila kailangan to stand taller than what they really are. They don't have to be someone who they are not. And they can be themselves and still be accepted. In fact, even beloved. That is a great work for God. Because the work of God is to accept us, to love us, to restore us. God is our hiding place. Katulad halimbawa ni Elijah, sobra siyang napagod physically. At dahil sa sobra niyang pagod, sobra niyang stress, tension, mga kaba, laban dito kay Queen Jezebel, na napakarami mga ipinapatay ng mga propeta, pati itong si Elijah ay gusto na ring mamatay. Sapagkat kahit siya propeta, dinadaluyan ng napakalaking kapangyarihan ng Diyos, sa kakulangan niya ng pahinga, ay nalito na rin siya kung ano siya at kung sino siya. Sa 1 Kings 19, verses 4 to 5, I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. Then he lay down under the tree and fell asleep. Naranasan nyo na ba na parang gusto nyo nang mamatay? Nagdadramang bukid kayo sa Diyos, kunin nyo na ako. Tapos hindi ka na ba kinukuha? No? Ilang beses mo nang gustong laslasin ang iyong pulso o uminom ka ng lason, pero hindi, gusto mo pa rin talaga mabuhay. No? Itong propeta, sabi niya, kunin nyo na ako, ayoko nang mabuhay pa. Alam nyo kung bakit siya dumating sa ganung punto? Pagod lang kasi. So kung tayo ay dumarating sa panahon na parang gusto mo nang wakasan ang iyong buhay, tumalon ka sa ilog Pasig na hindi mo alam kung ay kamamatay mo yung lunod o pagkalason, sabi nyo, teka, nagdadrama yata ako, baka kulang lang ako sa pahinga. Kailangan ko siguro magpahinga. Mag-break, magbakasyon, ibahin ang gagawin ko, pumunta ako sa barbershop, iba-iba ko yung style ng buko, o magpatahi ako ng ibang damit, magsuot ako ng ibang di ko sinusuot before, ibahin mo ng konti para medyo mawala ka dun sa sadlakan mo na bagay. Alam niyo mga bagay na bumabara, kailangan kalugin mo lang ng konti para matanggal yung pagkakabara niyan. But you've got to introduce something new, no? New in the equation. And it's important. Huwag naman yung bigla ka nag-drugs o gumawa ka ng kung ano, ninakawan mo yung bangko para iba. Yung safe, yung hindi masama. Pero sa pahinga, maraming nababago. Kaya nga sinasabi ko mga kapatid, tayong mga anak ng Diyos, mahalaga na meron tayong ministry na nagbibigay tayo ng pahinga. That is more eloquent than a message delivered from a pulpit. That is more touching than a Bible study. Because this is God's love in action, minus the theory, minus the theology that makes it sometimes difficult for people to comprehend God. So it is important. Rest and give people rest. What else do you do in times of weakness? Get and receive strength from others. The physical law of osmosis says that liquid of higher concentration will move to a place of lower concentration. Yan ang buong konsepto ng nagmamarinade ka ng karne, nagbababad ka ng kahit ano, kasi lumilipat dun sa place na less concentrated yung salt o sugar, yung sugar from a place of a higher concentration. So if you are weak, soak yourself in the presence of someone strong. Para yung strength niya, mabahaginan ka. Siyempre, manghihina siya ng konti. Kaya yung mga counselors, kailangan din niya ng bakasyon. Alam niyo yung mag-counsel kayo ng isang tao, daig niyo pag nakipag-boxing, no? Kay Manny Pacquiao. Yung dinggin mo ang problema ng isang tao, marinig mo mga imposibleng bagay na niyo, sa guni-guni mo hindi mo inakala na nangyayari sa sangkatauhan, kahit hindi ka pa magbigay ng payo, napagod ka na. Kaya yung mga nagpapayo, paglabas, ay, nakahinga ako, gumaan ang dibdib ko. Alam niyo kung bakit? Idinagan niya doon sa counselor. Inilipat lang niya yun. No? Kaya hindi madali yung work ng counseling. Kasi lumilipat sa'yo yung bigat. Laging merong exchange yan eh. Kaya anong sabi ni Lord? Come to me, all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest. And for the Lord to give rest, anong ginawa niya? Siya yung nagpagod. Sabi niya, I'm going to give you holiness and cleanliness.
Anong ginawa niya? Kasi siya yung dumumi. Kinuha niya yung lahat ng dumi natin. Yung exchange. And every spiritual ministry involves exchange. Pag kami nag-preach, ibinibigay sa inyo lahat yung spiritual messages na kailangang lumipat. That process is very tedious and very tiring. No? Pagkatapos, ay, na-bless ka, guminhawa ka, gumaan ng iyong pakiramdam kasi may bumigat. Laging ganun lang yon. Something's got to give somewhere. So mahalaga mga kapatid, meron man lang tayong 1, 2, 3, siguro more than 3 na napakapalad mo na meron ka nun na pwede kang huminga. Hindi yung humihinga ka, ako nga mas malaking problema ko sa'yo, yung makikipag-contest pa sa'yo, walang mangyayari doon, mag-aaway lang kayo. Yung pagka humihinga ka ganyan, ikaw naman, walang kakwenta-kwenta, pinoproblema mo na. Gaganunin mo agad yung problema. You know, yun ang reality niya eh. And what we really have to learn is to respect another person's reality. Halimbawa, gustong-gusto niya yung umuulan. Ba't gusto mo umuulan? Bumabaha. Sa gusto niya eh. Ayaw mo, gusto niya. Bakit kailangan niyang magustuhan? Dahil gusto mo. No? Gusto niyang matulog ng may ilaw. Bakit ka natutulog ng may ilaw? Kailangan wala, etc., etc. Sa gusto niya eh. Kung siya ba nagbabayad ng kuryente, hayaan mo. Lagi kasi natin gustong ilipat yung pananaw natin sa iba. And you know, it's a form of domination. It is a form of controlling others, which not even God does. Hindi naman tayo kinokontrol ng Diyos. Mga pananaw ba niya, pinipilit niya sa atin? Nung pipitasin ba ni Eva yung prutas, hinampas ba niya yung kamay? Alis, huwag. Sinabi lang niya, huwag niyong kakainin yan. Pero nung pinili ni Eva kainin, hindi naman niya pinigil. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng laya na pumili. Bakit naman natin tatanggalin ang laya ng ating kapwa na pumili? Hindi naman tayo Diyos. Kung ang Diyos nga, binigyan ng tao ng laya. So, huwag niyong minamaliit at binabaliwala yung pananaw ng inyong kapwa. Alam ba, sabi niya, alam mo, selos na selos ako kasi yung asawa ko may nakakalong na sekretarya. Nakakalong lang, nagsiselos ka na. Di ba? Yung nakaganyan ka na agad. Walang kwenta yun. Sa kanya nakakaselos na yun eh. So you never minister to people when you contradict their feelings because your feeling is your reality. Di ba? Kaya napakahalaga sa pag-mature natin na ano bang isa sa mga definition ng mature person? Na kaya mong bigyan ng puwang sa puso mo yung mga paniniwala, yung mga kostumbre ng tao na hindi mo naman talaga gusto o hindi ka sang-ayon. Pero sinasabi mo, ganun ang stand niya eh. No? Gusto niya na ang sinigang niya matabang, di tabangan niya yung sinigang niya. Asiman ko yung akin, ba't kailangan ko siyang i-convert? No? Because you always try to convert people. And this is not the way of God, to always try to dominate and control. So, yung iba tuloy, ayaw na nilang magsalita. Sasabihin mo, naku, yung nagpakamatay yung kaibigan ko, ang bigat-bigat na pala ng problema, hindi man lang nagsabi sa akin. Paano ito yung magsasabi sa'yo na inis lang ang inaabot niya kasi lagi mong kinokontra pala? No? Pero kung pakita lang natin na iparamdam na pwede naman sila magsalita, hindi natin sila i-judge, hindi natin sila kokontrolin, palagay ko mas marami mag-open up sa atin. And why are we talking about this? Because it's important to get and receive strength when you are weak. Therefore, you must also correctly put across to people that you are somebody they can draw strength from if they need it. Sometimes it is physical strength, the most basic. Kaya ang sabi sa 1 Timothy 4:8, bilang isang illustration, physical training is of some value. Siyempre, magbubuhat ka ng maraming weight, mag-train ka muna. But more than that, sabi sa 1 Kings 19:7-8, nakita niyo yung pinag-uusapan natin na sa Elijah na gusto nang mamatay, nakatulog sa pagod. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, "Get up and eat, for the journey is too much for you." So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights. Nakita niyo yung kanina lang ay gustong mamatay, nakatulog lamang at nakakain. Ayan, naglakbay na naman ng walang humpay na 40 days and 40 nights. Dahil na-ministeran. Minister to people because you extend their life. Minister to people because you help them find beauty and color and meaning in life. Lahat tayo, kaya natin gawin yon. Hindi nyo kailangan pupunta sa mga kabundukan ng Timbuktu para maging misyonero. Hindi nyo kailangan na magkaroon ng mga theology para lang maging instrument ng God. Yun lang ikaw ay nagbibigay ng ginhawa, ng lakas ng loob,
kapahingahan sa kapwa is a very sacred work. It's important that we allow them to change chemically. Nakita niyo ang ginagawa ng mga iba, pagka sobra kang depressed, mga psychiatrist, bibigyan ka ng gamot na uppers para ka sumigla. Pag sobra ka ng up, bibigyan ka ng mga downers para antukin ka. Kita niyo, ibang-iba ang mood niyo pagka kay gutom na gutom. No? Ibang-iba naman pagka busog ka lang, at pag busog na busog ka, naiiba rin yun. We are what we eat. We are our chemistry. Kaya kung gusto mong malaman ang kalagayan ng isang tao, blood chemistry, itetest. Malalaman ang kalagayan mo. So pwede nating maiba yung outcome ng ating pag-iisip, ibahin pa lang natin yung ating diet. May mangyayari na. So kailangan, pag ang tao ay sobrang nade-depress o nalulungkot, may payo po ang marami dyan, magpawis. Kumain kayo, tapos magpawis kayo, pagurin nyo ang sarili nyo, magsasayaw kayo, mag-gym kayo, magbuhat kayo, magtatakbo kayo. Pagkatapos doon, naiiba ang maraming bagay. Sino ang nagpapakamatay? Yung lungkot na, nagpapatugtog pa ng malulungkot. Nalulungkot na, magsasarapan ng kwarto. Titingin pa ng mga photo album. Bubulat-latin yung mga buhok na mga nakatape sa mga card. Nalulungkot na nga, titingin pa sa sunset. Yan ang mga tumatalon sa Ilog Pasig. Pag nalulungkot kayo, lumabas kayo, gumawa kayo ng paraan, pagpagin nyo ang inyong sarili, magpawis kayo, at pag napagod kayo, matutulog kayo, at ang isang taong tulog ay di na nagkakasala pa. So mahalaga, ibahin. Kailangan yan ibahin. Get physical. Do not sulk. And we must also allow tired people to get physical recreation. Of course, another strength that we can receive from people is mental, and very especially from God. Hindi natin inaalis yung God sa equation, lagi siyang kasama. Pero ang pinag-uusapan natin yung sa ating pakikipagkapwa. Isaiah 40:31, those who hope in the Lord will renew their strength. Those who mentally, intellectually focus on God will automatically be strengthened. And of course, spiritual strength should be drawn from many sources, especially the Lord. Matthew 11:28-29, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Nakita yung binibigay ng Panginoong Jesus, pahinga. Yung babae na nahuli sa pangangalon niya, babatuhin na ng buong barangay, ano ibigay ng Diyos sa kanya? Pahinga. Yung mga nagkakasala, anong binigay ng Lord? Companionship. That's why He was called a friend of sinners and gluttons. Hindi niya hinuhusgahan, hindi niya inuusig. Binibigyan niya ng pag-ibig. At kung nakapagpahinga na, i-recondisyon niya, ay unti-unti niyang tinuturuan, pinapagaling ang mga sakit. Ganun ang style ni Lord, na hindi naman siguro mahirap na ating tularan. Another thing to do in times of weakness is be lifted up by beauty, by pleasure. If you want it, by entertainment. Do not demonize fun. Ang isa sa mga kababalaghan ng Christian faith sa nakaraang 2,000 taon ay kung bakit sobrang minasama ang magkaroon ng kasiyahan at sobrang ginlamorize ang pagdurusa. No? Si Jesus na nga ang nagdusa para tayo iligtas, kaya nga siya tagapagligtas. Siya na nga ang nagpapako sa krus. Yung iba naman, nagpapapako pa rin. Meron na nga ang nagpapakong si Jesus na tagapagligtas. Tinanggap na nga ni Jesus ang lahat ng hampas. Para huwag na tayong tumanggap noon, meron namang kusapang humahampas sa sarili. Tinanggap na nga ni Jesus ang lahat ng alipusta, ang lahat ng insulto, para tayo ay mailigtas na niya, sapagkat ayaw na niyang danasin pa natin yon. So, hindi totoo na ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng kasiyahan. Sa katunayan, pag tinignan natin ang katawan ng tao, ay dinisenyo ng Diyos para magkaroon ng maraming kasiyahan. The Lord, in fact, has so thoughtfully and kindly placed all kinds of nerve endings in the right places, in the right spots in our anatomy. That means that God has designed the human body for fun. For fun that is not ungodly, for fun that is not unkind or evil, but for just wholesome fun. At napakaraming fun sa buhay na dapat ay tinatamasa ng tao. Ibinigay ng Diyos ang buhay na ito bilang isa niyang mahalagang handog, a precious gift. So life is a gift to be enjoyed, not a problem to be solved, not a sacrifice to be done. Well, there are very, very necessary sacrifices for us to live a godly life.
those are only few. Most of the time, God wants us to just relax, work, rest, love and be loved, be fruitful, help and be helped, give and take, go on living, and after our assignment and journey in this world, to come and face Him and begin our eternal life with Him. Pero bakit natin sobrang minamasama na magkaroon ng kasiyahan ng tao? Meron pa na, huy, magbakasyon naman tayo para magpahinga. Huy, dapat naman iserve natin si Lord. Magpapahinga tayo pero mag-Bible distribution tayo, mag-door-to-door evangelism tayo, mag-medical mission tayo. Nagpahinga pa daw. Samantalang si Lord nga sabi, come away by yourselves and let us rest. Siya man, inilayo niya yung kanyang mga manggagawa doon sa sobrang dami ng taong hindi na matapos-tapos ang mga hiling at mga kailangan. Kasi alam ng Diyos na kailangan nating magpahinga. Let us not be cruel to ourselves and let us not be cruel to our fellow Christians, especially Christian workers. We must be grateful to the gift of life, and one of the best ways to celebrate that gratitude is to enjoy what God gives you. So long as you do not steal, so long as you do not kill, and you do not deprive others, and so long as you share the good things that God gives you, it's not just all right, but it is desirable and godly to have fun. Kailangan na pinapayagan natin na makaminister sa atin yung mga magagandang bagay. That's why kahit maliit ang bahay nyo, ayusin ninyo, gandahan ninyo. Kung hindi kayo nakaka-afford ng mga high-tech na mga taniman ng halaman, kahit na lang sa lata ng sardinas, magtanim kayo ng halaman. No? Gandahan ninyo yung mga paligid. Because God is God of beauty. Tingnan nyo itong si Haring Saul. Nung siya ay sobrang nababagabag, ginugulo siya ng mga masasamang espiritu, hindi siya makatulog, naging paranoid siya, at kung ano-ano ng mga psychological sicknesses niya. Paano siya gumagaling? 1 Samuel 16:23. Whenever the Spirit from God came upon Saul, David would take his harp and play. Then, relief would come to Saul. He would feel better. And the evil spirit would leave him. Kailan umaalis yung evil spirit? When Saul already begins to feel better. And how is that feeling brought about? When he listens to the beautiful music played by David. Tugtog lang, nakakapagpalayas ng demonyo. Kasi it's a thing of beauty. And beautiful things are of God. How can the devil stand that kind of beauty? Especially, anointed pa yung manunugtog. Kaya mahalaga, nakikinig din tayo ng musika. Binibigyan natin ng space sa buhay natin yung magagandang mga bagay. No? Kung minsan sobra kang bilis maglakad, hindi mo na natititigan ang mga bulaklak. Hindi mo na natitingnan ang sunrise, ang sunset. Hindi mo na nasisilip ang mga bituin. Hindi mo na nahihipo ang mga halaman na dinadaanan mo. Detached tayo masyado from the beauty of our surroundings. And sometimes, we have uglified our surroundings so much that what happens, we become a reflection of its ugliness. Kaya nakikita nyo, pag mayroong squalor, pag may urban blight, what happens? People are usually unkind. People are impolite because they are surrounded by ugliness. Kaya dapat inaayos din natin ang buong paligid natin. Hindi kailangan ng malaking budget, hindi kailangan ng kayamanan para ayos-ayusin ang paligid. Dahil may nangyayari sa atin pag napapaligiran tayo ng kaayusan at kagandahan. The ministry of the arts. So it's important to let the arts minister to you. What other thing do we do in times of weakness? Reap the good that you have planted. Let people minister to you. Ito po ang aklat ni Philemon, 1:20. I do wish, brother, that I may have some benefit from you in the Lord. Refresh my heart in Christ. Nakita niyo po itong si Pablo, sapagkat napakarami niyang panahon na ginugol sa pagpapalakas sa mga tao, pagtuturo sa kanila, pagbibigay sa kanila ng mga mabubuting bagay. Ngayong pagod na siya, sabi niya, inaasam ko naman at ninanais, mga kapatid, na makinabang naman ako sa mga mabubuting nagawa ko sa inyo. Sabi ganon, bigyan niyo naman ako ng kapahingahan, bigyan niyo ako ng refreshment. In other words, Paul was saying, minister to me. I have ministered to you all my life. It's your time now to minister to me because I am tired, because I am bothered, because I need it. Hindi one way ang relasyon ng flock at saka ng shepherd. Dapat yan parang inhale, exhale.
So bibigyan kita, bibigyan mo ako. Ganun ang tunay na buhay. Meron pa nga isang church member, sabi niya sa kanyang pastor, Pastor, always be victorious. Sabi niya ganun. Do not stumble. Bakit? Mapapahiya naman po kami sa mga kamag-anak namin. Sabihin niya, pastor niyo. Diba? Mapapahiya naman kami sa mga taga-ibang church. Sabihin niya, pastor niyo na stumble. What a very tall order to ask your pastor not to stumble so that hindi ka mapapahiya. No? Bakit hindi mo siya tulungan? Bakit hindi mo siya ipanalangin? No? The flock should also refresh and minister to their shepherd. Tulad sabi ni Paul, I like to have some benefit from you. Refresh my heart in Christ. At sabi nga ng mga Arabs, even a good horse must be allowed at least one fall. Do not expect perfection from your shepherd. Do not expect perfection from your teachers, from your preachers. In fact, mas maraming naka-assign ng mga demonyo para patirin yung mga ginagamit ng Diyos. Kaya ang dapat natin ginagawa, na dumating ang mga tukso in times of their weakness at sila ay nadapa. Anong marapat gawin? Patuloy silang tulungan, ipanalangin, and help them get restored. Pero anong ginagawa ng mga maraming Kristiyano pag nadapa ang kanilang mga leaders? Pinagpepiestahan, pag-uusapan, iko-condemn, at sisipain agad si Sante na. Lilimutan nila ang 15-20 years silang pinapakain nito ng spiritual food. Lilimutan na nila na ang lahat ng kanilang mga lamay, libing, child dedication at debut ay pinuntahan. Lilimutan nila ang lahat-lahat dahil nagkamali ang isang leader. Kaya alam nyo, nakikita natin, naliligid tayo sa buong mundo, nababalita pa natin kung minsan, nagkakalalala yung mga fall ng mga leaders. Bakit? Kasi sobra nilang inililihim. Kasi oras na nalaman ng sarili ng mga kapatiran, yun ang unang-unang lalapa sa kanila. Wala tuloy silang nasisulingan para tumulong sa kanila, para umunawa. Kaya na-isolate lalo. And when a person is isolated, lalo siya na paglalaroan ni Satanas. And that is what the fellowship is all about. Malakas ako ngayon, tutulungan kita. Mahina ka bukas, tutulungan kita. Mahina ako bukas, tutulungan mo ako. Dahil pare-parehong tao ang mga nasa church. Kaya sabi sa Romans 15:31-32, sabi ni Paul, pray that by God's will I may come to you with joy and together with you be refreshed. Hindi lang one way ang relasyon, that we also seek to refresh those who are giving us refreshment. And it's important that you open up to trustworthy people. And it's important for us to be shock absorbers in some people's lives. Mas mahalaga ang mga pinag-uusapan natin, kapatid, kaya doon sa mga high-sounding doctrinal teachings. Kasi aanin mo yung mga spelling na hindi mo ma-spell na mga pangalan ng doktrina, no? Kung wala ka namang pag-ibig sa iyong kapwa. At kung hindi nakikitaan sa iyo yung kapahingahan na gusto ng Diyos ibigay natin sa ating kapwa. Kung tayo po, mga kapatid, ay napagtitiwalaan sa isang moment of weakness, may naipagtiwala, may nasabi ang ating kapatid sa atin, you've got to consider it sacred. Anything shared in times of weakness of the one who shared must be considered sacred. Hindi yan dapat ipinamamalita at hindi mo dapat ipinapang-blackmail na nung nagkagalit kayo, 3 months later, biglang ibinuko mo siya sa buong bayan. Yung ibinigay sa'yo sa panahon ng pagkakaibigan, kahit maputol na ang pagkakaibigan ninyo at naging magkaaway pa kayo, hindi mo dapat yon na ibulgar. Kasi kung talaga magkaaway kayo noon pa, hindi naman sasabihin sa'yo Ibig sabihin, kaya lang sinabi sa'yo dahil magkaibigan kayo. At kahit natapos ang inyong pagkakaibigan o nasira man ito pansamantala, hindi mo dapat pagtaksilan yung tiwala na binigay sa'yo nung kayo ay magkaibigan pa. Yun naman ay kung ikaw ay totoong tao. Kaya alam na alam nyo yung napakababa ng uri at napakahamak na uri ng pagkatao, yung ipinagtiwala sa kanila nung maganda ang kanilang samahan, nung nagkasira, ikinalat na sa buong bayan. Hindi lamang yung lihim ng taong yun ang kanya kinakalat, ikinakalat din niya ang kawalang halaga at pagkahamak ng kanyang pagkatao. Ang sabi ng Proverbs 11:13, a trustworthy man keeps a secret. And finally, what do we do? In times of weakness, get close. In fact, get closer to God. Psalm 41 verses 1-2, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you. Hindi pantalon niyang pants ibig sabihin yung hininga, butong hininga na. Kasi ka-English natin, kung minsan akala ng iba, pantalon. Yung humihinga ka na dahil sa iyong pagtakbo. No? As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you. My soul thirsts for God, for the living God.
Where can I go and meet with God? So, at the end of the day, Diyos lang naman talaga ang pwede natin pagkatiwalaan. Sapagkat ang pag-ibig niya walang patakaran. Hindi siya nagiging busy at hindi siya naglo-lowbat. Lagi siyang ready to be available. Even in times of weakness, praise God, worship, and pray. For all you know, it is a kind of change that you need. Change in outlook, change in attitude. Psalm 121 verse 1, I lift my eyes to the hills. Where does my help come from? Saan pa nga naman? It is a Diyos. And Psalm 16, 7-8, I will praise the Lord who counsels me. Even at night, my heart instructs me. I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, I will not be shaken. Kanina pa natin pinag-uusapan ng mga times of weakness, mga kapatid. Ano-ano ba yan? Ano-ano ba ang mga mukha at hugis at kulay at tunog ng mga panahon ng kahinaan? Times of weakness may be times when you are sexually obsessed. Dumadating sa tao, merong mga 2 beses isang taon, merong 5 beses isang taon, merong 3 araw every month. Iba-ibang tao, iba-ibang panahon. But there are moments when people are just very sexually obsessed. Therefore, it is their time of weakness, sexually speaking. Ano pa ang times of weakness? Times of loneliness. Meron talaga mga taglungkot. Gusto taglungkot ako ngayon eh. Kaya gusto kong may makausap, may makatext, gusto kong lumabas, gusto kong may maalala, kasi taglungkot. Kasi kung hindi naman siya taglungkot, hindi naman siya sentimental. At siguro mga every 3 months, may mga 3 araw ng taglungkot. Yung mga times of weakness. Meron naman na panahon na lagi kang takot, nangangamba, ninenervyos. Pero hindi naman laging ganon. Ang ibig sabihin natin, mga kapatid, times of weakness are only momentary. They are temporary. At makinig kayo mabuti. Mapalad ang mga tao na ang mga tukso at mga pagsubok ay dumadating at natataon sa kanilang times of strength. Huwag kayong magyayabang na hindi kayo natutumba, hindi kayo nagkakamali. Ipagpasalamat nyo na ang mga tukso dumadating, natataon na kayo'y malakas. Sapagkat kung natsyempohan kayo sa inyong moment of weakness, let's say you are sexually obsessed, or you are lonely, or you are scared, anong ilalaban ninyo? So hindi dapat ipagyabang na ako hindi ko nagawa kahit kailan yan. May mga ganun may mga misis na, ako kahit kailan, ganyan-ganyan. Pero pasalamat ka na mga tukso dumating nung malakas ka. Like nung may bumahing sa harap mo, at nalunok mo na ang lahat ng kanyang laway, ang lakas-lakas ng katawan mo noon. Dahil kung mahina ka noon, sigurado nagkasakit ka rin. Huwag tayo magyayabang. Pana-panahon, tiyempo-tiyempo. Kaya huwag din po natin, mga kapatid, na uusigin. At huwag nating aalipustain. At huwag nating yuyurakan yung mga tao na nagkamali. Yung natukso, yung nadapa. Natsyempohan sila. Na ang mga tukso'y dumating na sila'y mahina. Pana-panahon lang tayong lahat. Kaya hindi dapat i-condemn ang mga nadarapa. Maging si Solomon, inobserbahan niya yan. Sabi niya, huwag mo sasabihin sa aking banal ka. Huwag mo sasabihin sa aking malakas ka. Huwag mo sasabihin, nag-train ka, kaya lagi kang mananalo. Sabi niya sa Ecclesiastes 9:11, the race is not to the swift, or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth come to the brilliant, or favor to the learned. But time and chance happen to all. Sabi niya, hindi ko ikaw nag-training na tumakbo, mananalo ka sa karera dahil kung bigla kang natalisod, nabali ang lulod mo, hindi ka na makabangon, paano ka pa mananalo? Hindi lahat ng nananalo sa gera sila yung malakapangyarihan, nagkataon, natsambahan. Napakaraming mga tsamba sa buhay. So sabi pa, diba, walang ganyan. Alam niyo po ang translation, ng bagong translation ngayon ng Tagalog Bible dito, sabi niya, talagang ganyan, dumarating lang ang malas. Takot na takot ang mga Kristiyano sa word na ito, akala mo hindi totoong nangyayari. Talaga naman kung bubuksan yung isip, makikita nyo, ginawa ko na lahat, ano pang nangyari? Sabi na matatanda, minalas. Kasi pagka hindi mo in-acknowledge na may ganon, lagi ka nalang manguusig sa nagkamali, manguusig ka nalang lagi sa nadapa, nataon eh. Siguro naintindihan niyo ako, no? Dumadating yung mga tukso, kumisan ang lakas mo, kaya ka lang
hindi na igugupo. Yung natamaan habang mahina sila, huwag mo silang kawawain. Dapat natin silang panalangin, dapat natin silang tulungan. And let us find strength. Tayo ay nabubuhay lang ng ganggahiblang mga pagkakataon. Sa isang pagkabisala mo lang sa pag-akyat ng bus, pwede kang mahulog at makaladkad ng bus ng 3 kilometrong hindi napansin, nagkadurug-durug ka. Sa isang pagdaplis lang sa inang sasakyan, konting inches lang, kumisan, natamaan ka o hindi ka natamaan, it could spell a life of paralysis or not. Napakaraming variables ng buhay. Hindi tayo dapat malupit doon sa mga natatamaan. Dapat pa nga tayong maging mabuti sa kanila at ipagpasalamat natin kung hindi tayo ang nagkakaganon. People of God, stop being judgmental. Stop making life difficult for people who fall short of God's glory. Because this is what God's kindness is all about. That we should be kind to one another and we should be kind even to ourselves. Find strength in God. Give strength to the weak. 2 Corinthians 1, 3-4. Praise be to the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Ang haba naman ng sinabi ito. Ibig sabihin lang, kung anong lakas na tinatanggap mo sa Diyos, gamitin mo para tumulong ka sa iba. Dahil yung lakas mo, tinanggap mo rin lang naman mula sa Diyos. Ama namin sa langit, kami po'y lumalapit sa inyo. Siyasatin nyo kami kung kami nagiging pahirap sa aming kapwa, kung sila'y nahihirapan na nga. Nagiging dagdag pa bang kaming pabigat kung sila'y nabibigatan na nga. O kami ba'y mga anak mo na nagiging extensions of your goodness. Alisin mo sa amin, Panginoon, yung ugali na mapanghusga, mapagmalaki, at salamat. Salamat na kami binibigyan mo ng lakas. Salamat dun sa mga hindi pa natsyempohan ng mga lakas at sobrang bugso ng tukso, kaya hanggang ngayon nakatayo pa. Sa mga natalo, pansamantala, sa mga naitumba, turuan mo kami, Panginoon, na maging mabuti, matulungin sa isa't isa. Kayo ang aming inaasahan. At kung ano ang kabutihan ninyo na inanais naming lasapin at tanggapin, yun dinawa ang kabutihan na handa kaming ibigay sa aming kapwa. Kung paano namin gustong itrato kami kung kami ang nagkamali, ganun nawa namin itrato ang aming kapwa. At kung paano namin gustong itrato ng iba ang mga mahal namin sa buhay na nadadapa, ganun dinawa namin itrato yung mga mahal ng iba na nadadapa. Magbulay-bulay tayo mga kapatid sa ilang saglit ng katahimikan, lasapin pa natin kung ano ang personal na mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mga panahon ng kahinaan, let's be sensitive to each other and let's just love each other more. The church is the embassy of heaven. The church is the extension of God's goodness. Dapat maging totoo yan sa pakikitungo natin sa isa't isa. Magbulay-bulay at pagpalain tayo nawa ng Panginoon. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang In Times of Weakness. Bakit bihira ang nagmamahal sa bayan? Napakarami na kasing kabiguan ng mga Pilipino na natatamo nila mula sa mga institusyon, mula sa mga sangay halimbawa ng gobyerno dahil sa sunod-sunod na mga kabiguan. Kaya kuminsan nawawala ng tiwala ang mga tao sa sarili nilang bayan. Dapat siguro ihiwalay natin yung gobyerno sa bayan, sa inang bayan. Kuminsan nawawalan tayo ng tiwala sa mga institusyon pero huwag nating idama yung bayan. Kung nawawalan tayo ng gana sa ating mga politiko, huwag tayong mawalan ng gana sa ating pagka-Pilipino, sa ating kultura at sa ating bansa. Pag-ihiwalayin natin yon sapagkat mga gobyerno na aayos, napapalitan ng mga rehime, pero ang bayan natin, isa lang yan. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!